Good day, everyone, especially to our professor, Dr. Elenita G. Cuenca. Good afternoon, ma'am. I am Kimberly Joy G. Padilla, taking Master of Arts in Educational Management. Today, I will be talking about the Republic Act 7610, or commonly known as the Special Protection of Children Against Child Abuse, Exploitation, and Discrimination Act. At the end of the presentation, you will be able to discuss the underlying meaning of Republic Act 7610, identify the different types of child abuse, and last, understand the importance of knowing this law. Let's move on to the next slide. In this slide, I will briefly discuss the origin of the law RA 7610. When did this law implemented? Kailan nga ba nagkaroon ng bisa itong batas na ito? It is on June 17, 1992. Then who implemented this law? Of course, the government implemented this law. Bakit nga ba nila nagawa itong batas na ito? It's to protect the most vulnerable individual in our society, which is the children. How do we categorize children from others? Children defined as a person who's under 18 years old. If you're 18 and above, you're considered as adult. But those over 18 years old that cannot fully take care of themselves, they considered as children. Or those person who have mental disability. Dito sa batas na ito, hindi lamang po bata ang pinoprotektahan natin, pati na rin yung mga isip bata. Let's talk about the different types of child abuse. Number 1 on the list is neglect. Ano nga ba ang neglect? It refers to a situation where a caregiver fails to provide the necessary care, attention, and support that a child requires for their well-being. This can include failing to provide the basic needs of the child. Ano nga ba ang mga simpleng pangangailangan ng bata? Ito yung damit, pagkain, affection, and education. Neglect in Tagalog is kapabayaan. For example, kaya naman ng mga magulang na ibigay yung pangangailangan ng anak nila pero hindi nila ginagawa dahil sila ay isang pabayang magulang. Puro sarili ang iniisip. Makikita mo dito sa picture, yung mga magulang is maganda yung damit and affectionate to each other while yung anak is isolated, walang pumapansin, gusgusin pa. Pag ganito kang magulang, you're most likely to violate the law RA 7610. One of the reasons you're not violating the law is because of poverty. Poverty does not mean neglect, irresponsible adult does. Number 2 is physical abuse. Physical abuse involves intentionally causing harm or injury to a child's body. It includes actions such as hitting, punching, kicking, shaking, burning, or any other form of physical force that can lead to pain, injury, or distress for the child. Magkaiba po ang physical abuse at disiplina. Physical abuse is intentional harm while discipline is teaching rules and regulation. Number 3 is sexual contact. Ano nga ba ang sexual abuse? Sexual abuse refers to any non-consensual or unwanted sexual activity that is forced upon an individual. It can take various forms, including unwanted touching, harassment, rape, or any other sexual act performed without the child's consent. Okay, as a teacher, teach your student to set boundaries for themselves. Pag nababiolate na yung personal space nila, pwede naman nilang sabihin na hindi sila komportable. Ang sexual abuse ay most likely to happen inside the house. Okay? So, teach your student to set boundaries for themselves. Number 4 is psychological abuse. It also known as emotional abuse. Involves behavior that manipulate, control, or undermine someone's mental and emotional well-being. It may include tactics like humiliation, intimidation, constant criticism, gaslighting, isolation, or withholding affection
as a mean of exerting power and control over the victim. May mga bata na iba-iba ang epekto sa kanila ng pang-aabuso na ito. Yung iba kasi masyado nilang dinidibdib, yung iba hindi. Merong mga estudyante na nagiging bully sa school, meron namang sobrang tahimik at isolated. Bilang guro, importante na kinakamusta nyo lagi at yung mga estudyante nyo at kung ano ang nangyayari sa kanila lately. I suggest you have one-on-one conversation with them every day. Okay, number 5 is medical neglect. It refers to a situation where a caregiver or responsible person fails to provide adequate medical care or treatment for someone who is in their care. This could involve neglecting to seek medical attention for serious health issues, not following prescribed treatments, or not providing necessary medication or therapies. For example, 10 araw na inuubo yung anak nila, sasabihin na simpleng ubo lang yon, tapos iinuman ng herbal, okay na. Pero hindi pala. Ito pala isang pneumonia na pwedeng ikamatay ng bata. Okay. Sana po ay naintindihan nyo. Let's move on to the next slide. Let's look at the numbers and statistics of child abuse. As you can see here, 5 bata ang namamatay dahil sa pang-aabuso. Also, 1 sa 5 lalaki at 1 sa 3 babae ang nakakaranas ng pang-aabuso by the age of 18. On the positive side, a report of child abuse is made every 10 seconds. The negative side of this is how many abuse can happen in a minute. Types of abuse. What abuse is commonly occur in our society, or the most commonly occur in our society? Number 1 is neglect. Number 2 is physical abuse. Number 3 is others like child labor, child slavery, child trafficking, and many more. Number 4 is sexual abuse. Number 5 is psychological abuse. And last is medical neglect. Perpetrators of abuse. Sino nga ba ang gumagawa ng pang-aabuso sa mga bata? Number 1 is parent. Number 2, non-parent. Pag sinabing non-parent, pwedeng close relative like tito, tita, lolo, lola, teacher. Pwede din dyan. Number 3 is unknown. Going through all of that discussion about child abuse, saan nga ba natin pwedeng i-report yung mga nangyayaring pang-aabuso sa bata? Huwag na tayong lumayo pa, pwede natin itong report sa barangay hall. After barangay hall, pwede kayong pumunta sa munisipyo. Under municipal hall, may mga departamento dyan. Andyan yung Department of Social Welfare and Development. Pwede din kayong dumirekta sa PNP and DOJ. Who are required to report cases of child abuse? Number 1 is doctors, nurse, and psychiatrists. 2 is lawyers or law enforcer. Number 3 is head, teachers, and administrator of school. And last is other government employees. Sino nga ba ang pwedeng mag-file ng complaint for Republic Act 7610? The offended party, parents or guardians, up to third-degree relatives, officer or social worker, barangay chairman, and at least 3 concerned citizens. I downloaded a video that support my discussion. Let's all watch and understand. Di po nakamaskara itong 3 taong gulang na bata. Ang totoo, magang-maga ang mukha niya at halos hindi na maidilat ang mga mata dahil binugbog daw siya ng sarili niyang ama. Bata, sinong tatay mo? Nagtungo agad ang resibo sa Cabuyao City sa Laguna para malaman ang kwento sa likod ng mga cellphone video. Natunto namin ang mga taong nakakanap at nagpapakain sa bata sa video. Ang kwento nila, sa gilid ng isang basurahan sa palengke raw nila natagpuan ang 3 taong gulang na bata na itatago namin sa pangalang Tonton. Bali dito po mismo sa lugar na to, sa basurahan no mismo, dyan siya nakatayo na iyak. Akala namin nung una, napangga o ano, yung pala binugbog ng tatay.
Grabe naman ginawa sa kanya. Nilagyan ko po ng yelo kagad kasi magamagay mo ka eh. Pikit yung dalawang mata niya eh. Tsaka iniinda niya, sakit daw ng ulo niya. Nang malaman nilang hindi pa kumakain ng bata, hindi sila nag-alinlangan na asikasuhin at pakainin siya. Wala kang gutom niya, pakainin muna ang baba na. Nagtulong-tulong na rin po. Binigyan ng prutas, binigyan ng pagkain, tubig. Kasi gutom na gutom din yung bata. Awang-awa ako kasi anak ko, kasi edad lang din ng anak ko eh. Hindi talaga tama eh. Agad nilang ipinagbigay alam sa barangay ang sitwasyon. Dali-daling nirespondihan ng mga bantay bayan ng bata. Po na tekpuan yung bata. At ang bata andun po na pinapakain na po. Pinakakain na po nila sa awa. Gutom na gutom siya. Kali po nung bandang alas 5, medya po ng hapon, ay may tumawag po sa Portobal Radio na mayroon daw pong binugbog na bata. Agad po kaming pumunta sa pinangyarihan po. Opo. At naabutan nga po namin na yung bata ay pinapakain na po at nilalagyan po ng yelo. At agad po namin nirescue po at dinala po agad sa barangay. Kinuha ng barangay si Tonton at pansamantalang pinatuloy sa barangay hall. Nung nakasakay yung bata sa tricycle ng Bantay Bayan, itinuro po niya yung bahay nila. At kaya po nalaman yung pangalan ng magulang. Ang itinuturo ng bata na nanakit sa kanya, ang kanya mismong ama. Natagpo ang bugbog sarado sa isang basurahan sa Cabuyao, Laguna. Ang 3 taong gulang na bata na itatago namin sa pangalang Tonton. Ano ang inabutan mong kalagayan ng bata? Nakita ko po yung mukha niya, namamagana po yung mata, tapos malaki po yung sa noo ng bata. Pasa o bukol? Bukol po. Oho. Ano pa? May dadagdag ka pa sa kalagayan ng bata? Tapos po yung sa kamay po niya, para po siyang bali. Oho. Then ginaganon po nung nakakita sa kanya sa basurahan, sabi po niya masakit po. Ano ang naramdaman mo nung mga oras na iyon na una mo siyang makita? Siyempre po masakit bilang isang rin po. Kasi po, maswerte na rin po yung magulang is binigyan po sila ng bata na ganon. Pero po yung ganon pong ginawa nila, hindi po pwedeng tawagin silang magulang. Para pong ginawa nilang hayop. At ang itinuturo niyang nanakit sa kanya, ang kanya mismong ama. Paano niyo ho nakumpirma na yung ama niya ang nanakit dito ho sa bata? Nung papunta na po kami ng barangay, nadaanan po namin ang bahay ng bata na tinuturo po ng bata. Kaya po namin nakilala po yung pagkakilanlan po sa kanya. Oho. Tinuro ho. Tapos, Opo. sige ho. Ano naging susunod na hakbang ng barangay? Kayo ho, nang Opo. makuha niyo ang bata? Ano ho? Dinala po namin sa barangay hall at agad pinag-utos po ni Cap Eric Baro na dalhin agad sa CSWD Opo. at dalhin sa hospital po ng Cabuyao. Agad tinungo ng mga otoridad ang bahay ni na Tonton. Matapos ang ilang oras na paghihintay, Dumating ang suspect, eksakto 5:45, lumabas at doon na namin dinampot yung suspect. Dinala po namin sa presinto ang suspect po. At doon po, pinamedical legal na rin po at nakulong na po. itinanggi ng lalaki na siya ang nanakit sa kanyang anak. Nang tanungin kung sino, wala rin daw itong maisagot sa kanila. At sinasabi lang niya ay talaga hindi daw po siya ang gumawa. Pero sa pagkakausap sa bata, talaga po yung ama ang tinuturo. Pero pinanigan ng mga otoridad ang naunang pahayag ng bata na ang kanyang ama ang mismong nanakit sa kanya. Kasalukuyang nakakulong ang suspect sa Cabuyao Police Station. Sinubukan namin siyang kunan ng pahayag pero hindi siya nagpaunlak. Ayon sa hepe ng Cabuyao Police Station, nakaharap siya sa kasong paglabag sa Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Law para sa pambubugbog at pananakit kay Tonton. Grabe naman ginawa sa kanya. Severely abused. So may mga pasa visible sa kanyang mukha. Ang naging complainant po natin ay ang ating CSWD, including yung barangay at ang ating WCPD. So dun sa pagkakakulong naman, mag-grant siya ng bail ay nakadepende din po sa ating hukuman. Para kamustahin ang kanyang kalagayan, isang araw matapos ang insidente, binisita ng resibo si Tonton sa ospital ng Cabuyao, Laguna, kung saan siya nagpapagaling at sinusuri ng mga espesyalista. Bakas pa rin ang mga pasa sa buong katawan ng bata, maging ang pamamaga ng kanyang mukha. Sa patnubay ng City Social Welfare and Development Office, nakamusta ng resibo si Tonton. Eto masakit. Oy, ayun. Eto masakit. Eto masakit pa. Sakit, eto dito. Ano kinain mo kanina? Kumain ka ng kanin? Ha? Ay, hindi. Ano kinain mo?
Ayun. Sa ngayon, ang City Social Welfare and Development Office ng Cabuyao City ang nakatutok sa pagpapagaling ng bata. Ang bata po is naka-confine. So, lahat po ng may kinalaman sa kagalingan na pangkalusugan ng bata, binibigay po ng hospital yun. From the laboratory, diagnostic test, yung sa CT scan, yung sa x-ray, tapos yung sa professional service ng mga consultant, gagaya ng pediatrician, optometrist. Kahapon nung tinatanong siya, kinakausap siya, hindi mo marinig kaano yung salita niya, pero tumatango. Pero ngayon, naririnig mo na yung boses niya. At saka yung sa mata niya, medyo may buka na. Yes, may buka na. Natuklasan din ng CSWDO ng Cabuyao na wala pang opisyal na pagkakakilanlan ang 3 taong gulang na bata. Based po sa aming collateral interview na ginawa sa barangay ay hindi po talaga narehistro yung bata. Pero na makikipag-coordinate po kami sa LCR, kung wala, di may negative copy po at ma-facilitate po yung registration ng bata. Kasi isa po yun sa pangunahing karapatan ng bata, magkaroon ng identity. Ayon sa head doctor ng ospital, patuloy pa nilang inoobserbahan si Tonton lalo na't mukhang malakas ang puwersang natamo sa ulo ng kawawang bata. May nakita siyang multiple physical injuries na natamo ng bata. Most of his injuries ng bata is sa mukha. Although may ibang parts pa rin na may kasama, pero doon talaga medyo grabe yung tama ng bata. Sa ngayon, stable naman ng condition ng bata. Hanggang ngayon, hinahanap pa rin ng barangay Banay-Banay ang ina ng bata. Opo, te. Ayun po si nanay. Yung nanay po lang yung bata, wala po. Hanggat hindi pa nakikita ang ina ng bata, ang CSWDO ng Cabuyao muna ang mag-aalaga kay Tonton. As of the moment po ay sinusubukan pa din malocate yung birth mother po ng bata. Pero if ever man po dumating sa point na mag-go signal po yung hospital na for discharge na po yung bata, kami po ay may na-coordinate na child caring agency or residential care facility para na pagdadalhan po ng bata. Mahalaga po na ma-secure namin yung kaligtasan ng bata. If ever na mahanap po yung nanay, syempre magkakandak po kami ng thorough interview at assessment po kung papaano po nangyari na ganito yung kinahinatnan ng bata. Grabe naman ginawa sa kanya. Sa mata ng batas at ng lipunan, mahigpit na pinagbabawal na saktan ng mga bata, lalo na ang mga walang kalaban-laban na musmos na tulad ni Tonton. Karapatan ng bawat batang maalagaan at mabuhay ng ligtas sa piling ng isang mapagmahal at hindi mapag-abusong pamilya. Oras na matapakan ang karapatang ito, ang mga ngipin na ng batas ang iiral para proteksyonan ang kapakanan ng bata at mapanagot ang may sal. Here are the 3 assessment questions for you to answer. Number 1. What would you do if you were concerned about a colleague's bothering behavior towards children? Number 2. As a teacher, how do you motivate your students to speak up about their experiences with abuse? And last, how do you assess a child for abuse? This is the end of my discussion. Hope you understand. If you like this video, please subscribe and comment what content should I do next. Be safe and goodbye!